Hello, good evening. Uh, Mag-share po ako ngayon ng Word of God about sa 7 last words. No? Next week na lang po yung, kasi nag-share na rin po ako nung chapter 3 po natin. So next week na yung chapter 4 sa The Purpose Driving Life. No? So ang i-share ko ngayon sa inyo ay ano ang ibig sabihin ng 7 last words, no? Ano ba talagang ibig sabihin ng Panginoon ng Hesukristo bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo? Yan ang tatalakayin natin sa Bible, Jewish, no, culture. Ang number 7 ay napakahalaga talaga ng number 7, no? May ibig sabihin hindi basta ang number 7. Kung 'di ba pag minsan sa atin, no, ang gusto nating number 7, 'di ba? Ako favorite ko number 7. 'Yun, no? Kahit sino siguro gusto nila yung number 7. Ako number 7 kasi Sunday, pag 7 days sa work, Sunday holiday. No. Oh, anyway, ito, no, may ibig sabihin ng hindi basta-basta ang number 7. Kung magbabasa kayo ng Bible sa Genesis, no, magbabasa tayo ng Bible sa Genesis, mapapansin doon na maraming beses ang babanggitin ang number 7. Okay? Halimbawa, sa creation pa lang ay makikita natin na 7 days ang ginawa ng Diyos, no? Lahat-lahat ay sa ikapito, 7 araw. Doon siya namamahinga. So, one is days of creation, no? Ito nandito siya. Number 1 is days of creation. 2 is atmosphere. 3 is land, sea, and 4 is sun, moon, and stars, no? Ang 5 naman po ay sea at saka birds, no, at insects, no? At number 6 ay mammals, no, at saka human, no? Ano ito sa English? Amphibians and humans, no? And ang 7 po ay Sabbath, no? At kung babasahin po natin ang Revelation, doon na pa lang sa dulo ng Bible ay 7 letter, no, of the Apocalypse, no? 7 churches, no? Dito sa 7 churches ay medyo mahirap yung English, no? I'll try na i-pronounce ko ng mais, no? 1 is Ephesus, the relaxed church, no? 2 is Pergamos, the deceived occulter. 3 is Sardis, the lifeless church, the walking dead. And 4 is Laodicea, the lukewarm church. And 5 is Simrua, the suffering church. And 6 is Thyatira, Jezebel's church. And 7 is Philadelphia, the loving church. Ito po yun, no, ang mga churches, 7 churches. At napakarami pang sa loob ng Bible, no? Kung titingnan natin, ito'y maraming beses na babanggit ang number 7. Ito ay abot ng 7,700 times. Ang 7 ay sumisimbolo ito sa perfection. Ito ay sumisimbolo ito sa perfection, perfection, o kaya completion, no? Pwede ring fulfillment of promises. Yan ang ibig sabihin ng number 7. Pero ang tatalakayin natin ay 7 last words, okay? 7 last words of Jesus Christ ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Luke 23:34, noon ang Panginoon Panginoong Jesus ay napako sa cross ng Kalbaryo, ay napaligiran siya, no? Napaligiran siya ng mga tao na makasalanan. Isa diyan na ang palabunutan, no? Nagpalabunutan, no? Sila ng sugal para sa damit ng Panginoong Hesukristo. Yung mga kriminal na nasa tabi ng ng Panginoon, no? Yun. Panginoong Diyos.
yung mga religious leader na pinagtawanan siya, no? Pinagtawanan siya yung mga taong nilapastangan siya ng mga kawal na Romano na pumako sa kanya, no? Kawawa naman siya, no? Kawawa naman ang ating Panginoon, no? Habang habang pinapako siya, no? Habang pinapako siya sa krus, no? Mayroon siya mga taong, no? Habang pumako sa kanya, habang nakapako siya, mayroon yung mga taong makasalanan, no? Na hindi karapat-dapat. Halimbawa, kaya gawin ito sa atin yung mga taong basher, no? Kung sa atin, no? Yung mga basher, yung nung halimbawa na kung gagawin ito sa atin, no? Na may mga basher, may papahiin tayo sa mga tayo, no? Sa mga galit sa iyo, isipin mo na, no? Nandyan siya sa harap, no? Sa harapan natin, no? Ano kayong maramdaman natin, no? Baka mag-init tayo sa galit, di ba? Pero si Jesus talagang nagtiis talaga siya para magkaroon ng fulfillment, no? Ang na maligtas ang mundo, no? So, dito ay nakita natin ang compassion. Nakita rito ang compassion niya sa tao sa kabila ng ginawa sa kanya, no? Grabe ang ginawa nila sa Panginoon, pero andun pa rin, pinakita pa rin niya yung pinakita niya sa mga tao ang compassion, no? Ginawa sa kanya, no? Nakita pa rin natin ang kapatawaran, no? Pinatawad pa rin tayo ng Panginoon, no? Kahit na ginawa ng mga tao, no? Nakapanood naman kayo sa ano yan, sa video, yung ano yun, nung bago siya pinako sa cross, talagang mapapaiyak ka talaga, no? Parang ang sakit-sakit, no? Parang bang grabe, ganun pala ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, no? Kaya nandun pa rin yung kanyang compassion, nandun pa rin yung kapatawaran, no? Kapatawaran kahit na nilapastangan, no? Nilapastangan siya ng tao, sinabi pa rin niya, Lord, patawarin niyo po siya dahil hindi niya alam ang kanilang ginagawa. Ako rin ganun din ako pag minsan, no? Talagang grabe na talaga ang ginawa sa akin, no? Lord, kaya na pong bahala, parang ganun, no? Kasi hindi ka na makakuan, kasi di ba nakasulat, di ba sabi naman ni Lord, magtiis lang, no? Kasi siya ang nakakaalam kung anong dapat gawin, no? Sa taong mga ganung klase, no? Kaya na pong bahala. Yun na lang ang masasabi, no? Yun na ang masasabi natin, no? Kaya yun, sinabi niya yun, kay talang napakabait niya, no? Patawarin niyo po siya dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Ganyan kabuti ang ating Panginoon, no? Ganyan siya kamahal, no? Ng Diyos ang mga tao. Ganyan niya kamahal ang mga tao, no? Sinabi pa niya kahit na nilaroan siya, kahit na binati ko siya, no? Ganun pa rin, no? Dito sa Luke 23:24, ay sinabi niya ito sa kriminal, no? Na nagtiwala sa Panginoong Hesukristo. Sinabi ng Panginoon sa kahit kriminal, no? Basta mananampalataya ka sa Kanya, makakasama mo siya sa langit dahil nailigtas tayo ng by grace, no? Dahil di ba, dalawa yun, di ba? Tatlo sila. Tapos yung dalawa makasalanan. Ang isa nilait-lait siya, ang isa naman ay talagang nagtiwala siya, no? Kaya yun, naging kasama siya ni Lord, no? Dahil naligtas tayo ng by grace, no? Nung it's done, tapos na, no? Naligtas tayo by grace, no? To Jesus Christ, no? Dito naman sa John 19 verse 26-27, nung time na pinako siya, no? Pinako si Jesus, no? Sa loob ng Kalbaryo, no? Marami mga tao na at disipulo na nagsialisa na, no? Maraming tao nagsialisa na. You know, na-remember ko lang, no? Yung dinakip siya, no? Di ba? Yung kanya mga apostol, di ba? Mga alagad, no? 12 disciples, dininay siya, no? Di ba? Si Peter, gano'n. Kaya ano yun, ito, para sa akin, no? Para sa akin na
tayo, we are servant, no? Nag-share tayo ng Word of God. Of course, hindi lang ako, marami dyan. Marami mga magagaling na ako, ano, na, no? And then, denied. Naisip ko lang para hindi pa rin nagbabago. May mga taong ganun talaga na denied, masasama, parang ganun. Or mag-share ka ng Word of God, i-denied. Pag minsan, hindi ka kilala mo ng mga ganun, no? So, pag binabasa ko ito, parang bumabalik lang din, no? Bumabalik lang, no? Oo. Pero kay buti ng Panginoon, no? Dahil, yun, pinatawad pa rin niya yung mga nag-deny sa kanya, no? Kanyang mga apostol, yung mga 12 disciples niya, and then, yun, sila nga ang nagtuturo, no? Nang umakyat na pumunta na si Jesus sa langit, no? Sila na ang pumalit, no? Nagsisi sila, no? Kay buti ng Panginoon, no? So, maraming taong disipulo na nagsialisa na. Ang natira lang doon ay si John the Beloved. Ang natira siya at andun yun nandun siya sa si John at ang kanyang inaron si John at si Mary, no? So pinagkatiluan ni Jesus si Mary, no, sa nanay niya kay John. At napansin natin na saan si Joseph, no? 'Di ba kasi parating lang si Mary. Hindi natin nung malit pa si Jesus, nung bago pa siya pinanganak, sanggol pa siya. Nababanggit doon si Joseph, 'di ba? Pero nung natagalan na, nung nagturo na siya, hindi na nababanggit, no? Kaya, asan kasi Joseph, no? Na dapat siya ay katabi ni Mary. Huli na nating nabanggit si Joseph, no? Nung bata pa, pero noong nagministry na si Jesus pala, ay nawala na namatay yata, patay na yata si Joseph, no? Sabi ng Bible scholar, no? Naniwala sila na namatay na raw si Joseph, sabi ng Bible scholar. Okay? So, dito sa Matthew 27:47, dito sa Matthew 27, verse 47 to 46, nauna yung, dapat 46 to 47, nauna yung, dito ay pinakita lang ni Jesus na kaya niya sinabi ito para yung fulfillment, no? Yung fulfillment, no? Sa Psalm 22 verse 1, ito yung fulfillment of promises. Makita natin sa natutuong sinabi ng Panginoong Diyos na ang plano ay matutupad, no? Matutupad talaga, no? Dito naman sa John 19:28, sinabi ng Panginoon na binigyan siya ng Romano ng kawal na may inom at sinawsaw sa suka at dinambi sa labi, no? Grabe, no? Siyempre, ka, no? Nung gusto mo ng malamig na tubig, no? Tapos, ang binigay sa kanya yung suka, sinawsaw, nilagay lang sa kanyang labi. So, nakita natin ito na si Jesus ay nagkatawang tao, no? Naramdaman niya na kung anong sakit, no? Na siya ay nauhaw, marunong siya mauhaw. No, nagkatawang tao siya na hindi siya bumaba para iligtas niya ang mundo, iligtas tayo dahil siya ay ating Panginoon, siya ay pinakataas-taasan, hindi. Pinadama niya sa atin na bumaba siya, nagkatawang tao siya na kung ano ang naranasan natin, kung nasaktan tayo ang sakit-sakit, ganon din ang naranasan niya. Gusto niya ipadama niya no, ganito kay kamahal, parang ganon, no? Hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan, no? Ginawa niya yon para maramdaman ng mga tao na ganito ko kayo kamahal, no? At nakita natin tuong sinabi ng Panginoon Diyos na ang plano ay matutuloy na. Dito sa John 19:28, sinabi ng Panginoon na uhaw siya, no? Binigyan siya ng Romano, no? Kagaya na sinabi ko sa inyo na binigyan siya ng suka, no? Dinampi sa kanyang labi, no? Kaya sabi ito ay sa mga dugong nawala sa kanya sa pagod bilang tao, no? Noon ako siya, tapos maraming dugong lumabas sa kanya na bilang tao, nagkatang tao kasi siya, no? Dahil sa fulfillment ng prophecies, sa mababasa natin ito sa Psalms 22:15. Dito naman sa John 30, it is finished, you know, natapos na. It is finished.
no? Natapos na. Sa Greek, tetelestai, na ibig sabihin ay paid in full, nung sinabi ito ng Panginoon Jesus, nang sinabi ito ng Panginoon Jesus Kristo, tapos na, no? Tapos na, no? Natubos na niya ang kasalanan ng mga tao, okay? Natubos na niya, no? So, pero bago nangyari, daming talagang sacrifice talaga nangyari, no? Sinabi talaga ang sacrifice nangyari, no? Kaya, pero hindi ibig sabihin, no? Tapos na, ibig sabihin na hindi, tapos na yon, ibig sabihin, no, ano yun, na pagkilos ng Panginoon ay tuloy-tuloy na rin no? Na tayo ay, of course, tapos na, pero kailangan na magtiwala tayo sa Kanya, di ba? So, ito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagkilos ng Holy Spirit. Kaya nang si Jesus, di ba? Nang tapos ng pinako siya, tapos tinawag niya yung kanyang mga disciple, di ba? Dun sa, saan ba yun? Sa may, tapos, sinabi niya, nagpaalam siya, punta na siya sa langit, sa kanyang ama, at maiwan ang Holy Spirit, no? Ibig sabihin, babalik si Jesus sa ama at sinabi niya rito sa nangahulugan na tapos na rin ang paghandog na ginawa ng Old Testament, no? Tapos na rin ang paghandog ng Old Testament na mga hayop, mga dugo na inaalay nila sa patawaran sa kasalanan. Dito si Jesus ay nag-ultimate siya sa all sacrifice, one is for all, para sa lahat. It is confirmation, perfection of healing. Ang fulfillment of promises rito ay makikita sa naganap, it is finished na, no? It is finished, tapos na, no? Na nagkaroon tayo ng chance na magkaroon tayo ng buhay ng walang hanggan, no? Ganun talaga tayo kamahal ng ating Panginoon, no? Kaya talaga sana manawan ito na mga tao, no, na God love us so much, no? Talagang hindi natin siya minahal, kundi siya minahal niya tayo first. He loved us first, di ba? Di ba? Pinakita niya na hindi niya tinubos yung mundo dahil siya ay isang makapangyarihan. Bumaba siya ng lupa, nagpakumbaba siya ng gusto, nagkatawang tao siya para maramdaman natin na siya ay nagkatawang tao para maramdaman na, no, na ang sakit-sakit ng ginawa niya, no, yung nabusan siya ng dugo at saka pinam siya ng suka, para mga ganun, no. So, dito sa Luke 23:49, dito nakikita, it's about the spirit na handa na niyang ibigay sa kanyang ama. It's about submission, no? Submission na siya, na kahit sa huling hininga niya sa kanyang buhay, so sa ama pa rin siya nag-submit, no? Kaya sa sumunod na pinakita pa rin niya dito, nang tapos na papunta na siya sa libingan, pero yung spirit niya ay papunta roon sa langit, no? Pinakita rito na merong nabubuhay pagkatapos ng kamatayan. Ito yung 7 last words na huling salita ni Jesus bago siya namatay, no? Ito siya, pasensya na kayo, parang hindi maganda yung explanation ko, pasensya na, no? Pero yun lang ang madaling salita. We should believe na buhay ang ating Panginoon, no? Buhay ang ating Panginoon. Hindi siya invento lang, hindi siya invento lang at saka hindi siya invento lang at ginawa natin ng isang rebulto o ginawa natin ng isang hayop na no. So ito'y katotohanan talaga na ang Diyos ay buhay, no? Katotohanan talaga na kung na ginawa niya ang mundo dahil para dahil mahal niya tayo, no? Gusto niya gumawa ng world dahil gusto niya na, of course, gusto niya di ba, no? Si Eva saka si Adan nakausap ng Panginoon, di ba?
So, no, naging perfect talaga yung world, no? Kailangan pumasok si Satanas, no? Kaya, yun ang nangyari. Pero, hindi pa rin siya galit sa umpisa, no? Pero, hindi pa rin siya, sa sobrang pamahal pa rin niya, hindi rin siya papayag na ang kanyang ginawa, ang kanyang mga anak ay mapapunta sa impyerno. Kaya gumawa pa rin siya, ayaw pa rin ng Panginoon na ang mundo ay ang God ay ang demons, no? Kasi siya ang gumawa bakit niya pabayaan yun, di ba? So, dahil sa sobrang pamahal niya sa atin, talaga bumaba siya sa lupa para tubusin ang ating kasalanan. Nagkatawang tao siya, di ba? Kahit manilait siya. Kahit yung mga disciples niya, di ba? Tinawag niya, talagang napakabuti, no? Tinuruan niya lahat-lahat. Pero at the end, di ba, iniwanan siya, natakot din sila, di ba? Oo, trinidor siya ni Judas, di ba? So, pero, ano yun, minahal pa rin niya, di ba? Yung tinapas yung tainga, yung kawal, di ba? Binalik din niya, di ba? So, grabe siya, no? Kahit na nagagalit yung mga niluroan siya, binatikos siya, sinabi pa rin niya na, Lord, patawarin po sila sa kanilang ginawa. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganon niya tayo kamahal hanggang umakita siya sa langit at ibinigay niya yung inutos niya yung mga disciples niya, ang kanilang natutunan na shinare ng Panginoon sa kanila, i-spread, no, the word of God sa all over the world, no, sa nations, no. Talagang yun na nga, nagkaroon na ng nagtiwala talaga, no, dahil nakita nila ang Diyos ay tunay. Sana ganun din tayo, no, na hindi natin alam kung kailan tayo kukunin, no? Malapit ng mag-end of the world, hindi natin ang alam, maraming sabi-sabi dyan, mga haka-haka, no? Pero ang ating isipin ang ating sarili, kasi hindi pa magugulo ang mundo, ay hindi naman natin alam kung hindi tayo mamamatay pag magugulo ang mundo, no? Diba? Dahil alam ng Panginoon na bago tayo isilang, at hanggang doon lang yung limit ng ating buhay. So, kailangan talaga natin na maging handa tayo, dahil here in this world is temporary lang talaga, no? Temporary lang, no? Di ba? Minsan, kahapon nagluto ako ng lumpia, no? Lumpia. And medyo hindi ako ganun nakakita. Akala ko lang oil, no? May kaunti lang oil, di nilagay ko yung lumpia. Meron na palang yung kamay ko nasunog na pala napaso na pala sa mantika, no? Aray, sabi ko, pag isip ko agad, ito aray na, ang sakit-sakit. How much more, no? Kung doon tayo sa impyerno, no, na buong katawan natin na nasunog, na walang hanggan, masusunog tayo, magiging kalansay tayo, and then babalik na naman sa dating magkakaroon tayo ng laman, tas mamamatay naman tayo, pabalik-balik na yun, di ba? Forever and ever, mga kapatid, no? Kaya, no, kailangan nating saliksikin ang ating Panginoon, no? Maraming church dyan, pwede tayong pumunta sa church, mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Anyway, ito lang po ang masishare ko sa inyo. Siguro hindi nyo ganong naintindihan ng explanation ko, pasensya na po kayo, no? Kasi pasensya na. Yun lang po. Lord, maraming salamat, Lord God, dahil napakabuti nyo talaga sa amin, Panginoon. Lord, we love you too much, Lord. Lord, maraming salamat, Lord God, dahil nagkaroon kami ng chance, Lord God, na magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Lord, kay buti nyo talaga, Panginoong Ama. Help us, God the Father, na maging kung ano mga pagsubok na kagaya na naranasan nyo, Lord God, ay makayanan namin ito, Panginoon, habang nandito kami sa mundo, Panginoon Ama. Lord, we should follow your cross, God the Father, so that we can para makapunta kami sa heaven, Panginoon Ama, na makapiling po namin kay Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na binigyan niyo po sa amin, sa amin, Panginoon, sa mga tao, Panginoon Ama, oh Lord. Lord, we love you so much, Lord. Thank you very much for everything with Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much, mga kapatid. I love you. So, sa sunod, balik ulit tayo sa The Driving Force Life, no?
Thank you very much. Ingat po kayo.